Grabe 'to mga minamahal, ewan ko lang kung hindi pa matauhan dito si Senator Robin Hood Padilla. Imagine mga minamahal, kinadidirian, talagang nandidiri po itong, propesor at isang, political science expert na si Sir Ronald Holmes dito nga po sa ginawa ng ating number one senador na si Robin Hood Padilla na nag-iisang bad boy, oo, ng Senado. Biruin nyo, proud pa na isang ex-convict. Kaya alam niya daw po yung mga balaod. Like, really? Proud ka pa sa pagiging ex-convict sa lagay mong yan? So ngayon nga po mga minamahal, nagsalita ang isang political science expert. Basahin natin. Kahit mismo ako, sir, I agree with you. Nandidiri din ako. Ewan ko ba, bakit umabot sa punto na nanalo si Robin Hood Padilla at naging number one. Hindi talaga giving yung kanyang services na binibigay sa mamamayang Pilipino. Tingnan nyo, nandun na naman siya sa ibang bansa. Today, kasama si VP Sara Duterte at nakikipag, lokohan, gaguhan sa mamamayang Pilipino. Alright, sabi dito, nandidiri ako. Naku, big word yun. Nandidiri. Kumbaga sa madaling sabi, ew. Like we have that kind of senator, like nakakahiya siya sa ibang bansa, ay, hindi siya ka-proud-proud, hindi siya kapag malaki-malaki, nakakasuka. Sa madaling sabi, ganyan yung portrayal ni Professor and Political Science Expert Ronald Holmes. So basahin natin. Nandidiri ako. Political science expert dismayado sa pag-asal bata ng ilang senador. Nandidiri ako, hindi lamang sa mga musyong walang batayan at sa mga mababaw na paliwanag na ibinigay bilang suporta rito, kundi lalo na sa asal bata ng ilang mga mambabatas. Like, mga minamahal, mapapaisip kayo, ganyan ba yung tinatawag na honorable? Respected Senator Robin, Honorable Senator Robin, like, ganyan ba yung honorable na tao? Ganyan ba yung respected person, yung well-respected? Like, makikita ninyo, isip bata, di ba? Ginagawang playground ang Senado, ginagawang taping, diba? Yeah, nakakadiri, to the point na kahit ako nasusuka, kinasusuklaman ko na naging number one senador yan, si Robin Hood Padilla. Alright, yung mga gumagala sa likuran na parang magugulong estudyante, oy, mga minamahal, ang dami niyan, si Bato, yan sila Amy Marcos, sila Villar, yan mga magugulo, like, habang nagsasalita, tingnan mo, si Senator Risa, ini-interrupt ni Amy Marcos, parang ang baboy. Di ba, nakakabastos, like no sign of respect. Parang pinapakita lang nila kung ano sila sa kanilang mga pamamahay. So sabi pa dito, mayroon pang mukhang nanunulsol na ipinapanawagan ng kaayusan sa pagtatalakay at yung isang sumisigaw ng tuwa na nagsasalita sa plenaryo, ang isang kaalyado hindi para igit ang batas, kundi para upang ipagtanggol ang kanilang patron. Like, makikita ninyo mga minamahal, iba-iba yung naging karanasan natin sa mga senador during the, dinribble nga yung impeachment nung nagko-convince sila. Dinribble, mga minamahal, ang impeachment doon sa House of Representatives na pinatulog nila ng almost 3 months. Diba? Pero by the way, focus tayo sa pag-uugali ng ilang mga mambabatas. Meron din ako sa inyong ipapakita kung ano yung mga eksenang hanash sa loob ng Senado. Actually, mga 3 minutes. Okay. Alright. Ito ang eksena kagabi sa gitna ng mainit na debate. Matapos magmosyon si Senador Bato de la Rosa na ipasura na ang impeachment case ni VP Sara at mag-object si Senador Joel Villanueva. Susugurin na dapat ng tinaguriang bad boy ng pelikulang Pilipino si Tess Daman na nakaupo sa isang mesa nang mag-suspend ng sesyon. Mabilis pa, sa alas 4 ang kanilang mga kasamahan para mag-referee sa muntik ng ikalawang bersyon. Ang iba nga uwing-uwi na dyan eh. Pansinin ninyo, mga minamahal, si Cynthia, uwing-uwi na dyan kung alam lang ninyo.
Ang problema, hindi pa tapos ang klase. Parang ganon. Kumbaga sa isang classroom, hindi pa tapos yung klase, pinipilit nyo na lang, kaya ko pa to, yeah, kahit uwing-uwi na ako. Kaya parang walang naging pake, senseless na din ang pag-attend ni Villar. Nang nooy muntikan na ring sagupaan ni na Senador Alan Peter Cayetano at ni Subiri. Ayon kay Villanueva, isang marites ang posibleng dahilan kaya nagalit sa kanya si Binoy. Sinubukan naman natin kunin ang panig ni Padilla pero wala pa itong tugon. Pero sa kanyang talumpati kagabi, inamin ni Binoy na naging mainit ang debate. Alam ko po na napakainit at napakamabigat ang hangin dito sa ating bulwagan. Punong-puno ng tensyon. Natawa ko mga minamahal sa part na inaamin ko na naging mainit yung hangin kagabi sa bulwagan ng tensyon. Ikaw lang naman yung mahangin dyan eh. 'Di ba? What if kung si Manny Pacquiao, 'di ba? Yung hinamon mo ng suntukan, ewan ko kung hindi ka matulog dyan ng maaga. Palaisipan, mga mahal kong kasama sa Senado, unang-una na po ang aking BFF. I love you, pare. Alam ko may kinakaharap tayong seryosong krisis pampolitika. Bago pa man tumayo si Padilla, nakipag-ayos naman agad siya kay Villanueva. Pero hindi naman lahat mainit at seryoso ang sitwasyon sa plenaryo. Nag-trending na rin ang biruan ni na Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada at Nancy Binay. Matapos nilang magsuot ng kanilang robe bilang Senator Judges. Nagmano kasi si Estrada kay Binay at umalik sa kamay. At game naman si Binay dahil gets na niya ang ginawa ni Estrada. I think impeachment ata ni Chief Justice Corona yan. Tapos ang nakasulat ay parang, pag ako daw ay nagsuot ng robe, pupunasan ako or mapagkakamalan ako ng Serena. Sa kabila ng iba't ibang eksena, ang pinaka nag-trending ay ang resulta ng botohan. With 18 affirmative votes, 5 negative votes, 0 abstention, the motion of Senator Cayetano is carried. 18 ang nagkaisa para i-dribble back sa Kamara ang articles of impeachment. 5 ang pumunta. Alright. Ay nako. Yeah. See? Ganyan po ang klase ng politika that we have right now, mga minamahal. Nakakalungkot man isipin, pero wala. Nag-elect kayo ng mga kagaya nila, ng mga senseless, nonsense, walang pagmamahal sa taong bayan. Kaya tingnan ninyo yung paglilingkod nila sa atin, parang, ano lang, eme-eme lang. 'Di ba? Walang puso. Kumbaga personal interest. Self-serving. Ganyan ang meron tayong politika. Iilan lamang ang naninindigan. Iilan lamang ang para sa taong bayan. At iilan lang yung nakakagets. Kasi masyado silang, kinain ng sistema. 'Di ba? Baka may pinaghahandaan sa next na eleksyon. Kaya, inuuna, yung personal na interest. Kung sino yung malakas, doon kumakambyo. Doon kumakapit. Alright, mga minamahal. Anyway, it's me again, Alicia nyo. Yes, nagbabalik muli para sa ating panibagong video.